Yon mga idol, meron na naman tayong bagong gitara na re-reviewin dito ngayon sa RJ Guitar. So mga idol, no, tong unit na to, no, ito yung tinatawag nilang Jazzcaster or Jazzmaster, no, sa Fender. Pero ito sa amin, dito sa RJ Guitar, is ito ang Jazzcaster. No, so papakita ko muna sa inyo mga idol yung Jazzcaster. So ito yung unit, no? Ayan. Yan. Enough ko muna yung volume. So, ito yung unit mga idol. Yan ang Jazzcaster. No, so, ang presyo nito, teka lang, nalimutan ko yung presyo. Ito, ang presyo nito is nagkakalaga siya ng 15,999. Itong unit na to. Oh, available to sa lahat ng store ng RJ Guitar. No? So, 15,999. So, dako muna tayo. Punta muna tayo sa specs. Importante yung specs. No? Unang-una, dito sa likuran niya. So, itong tuners niya, no? Vintage tuners. Then, nakalagay dito yung pangalan ng gitara. Then, yung logo ng RJ. No? Tapos ngayon, yung neck nito is maple. Yung body nito is alder. Walnut. Yung fretboard niya mga idol. Walnut, no? Tapos, tingnan nyo. Kita yung black. Ang ganda talaga ng merong black sa gitna, no? Pagka nakatalikod ka, tapos nagigitara ka, meron kang ganito. Parang kakaibang tingnan yung isang gitarista. Lalo na sa bass. Pag sa bass, dalawa yung guhit na nakikita mo. Parang sasabihin mo, wow, astig yung bass na, ang ganda. Tingnan mo, dalawa yung guhit. So ngayon mga idol, pupunta na tayo dito sa electronics niya. So ngayon, alder, no? Alder. Then, walnut, maple, no? Tapos vintage tuners. Tapos bukod doon, ito bow nut to mga idol yung nut niya dito. Then ito, yung mga fret wire niya, stainless na yan. So, yan yung mga kadalasan na ngayon na nilalagay ng RJ Guitar sa mga gitara. Stainless, saka bow nut. So, malaking tulong yung dalawa na yon. Hindi pwedeng mawala yung dalawa na yon, no? So, yung strings na nakalagay dito mga idol, Diadario. Diadario, pero hindi ko alam kung anong gauge Pero parang gauge 9. Parang gauge 9 yung nakalagay dito. Tapos mga idol, tingnan nyo to. Kakaibang kakaiba. Sa totoo lang, ngayon pa lang ako nakakita nito. Kasi ngayon pa lang din ako nakahawak nito sa pagtatrabaho ko. Tingnan nyo, oh. Ano bang tawag dito sa sistema niya na to? Vintage style tremolo. So yun mga idol, no? So vintage tremolo. Lupit, may ganda. Tapos yung lagyanan niya ng strings nandito sa gilid. Wala sa likod, wala sa likod na lalagyanan. So mga idol, etong pickup niya, no? Alnico 5 to ng Jazzmaster. So Jazzcaster, yan. Etong pickup na to Alnico 5. So paano gumagana ito? Saka ito. Ano ba tong mga to? Saka tong mga switch na to. Then etong dalawa. Pero itong dalawa na to madali lang. Ito volume and tone. So mga idol, paparinig ko sa inyo, papakita ko sa inyo kung paano ba gumagana itong mga switch niya na to. No? So, unang-una sa lahat, tingnan nyo, naka-on na tong mga volume na to. Yan. So, di ba wala pa rin. Ano pa lang, galing pa lang yung sa gitara. Kasi, naka-switch ito sa taas. No? So, ngayon, ito, pag naka-switch ito sa taas, ang gagana, yung pickup niya na to, yung sa neck. Then ito, mga idol, volume to. Itong unang-unang makikita nyo dito is volume. Then ito, tone to ng pickup na to. No? Then, yung switches niya, tinatawag siyang rhythm, sa taas, rhythm, then sa baba, tone. No? So, para maintindihan nyo maigi. Rhythm yung itaas, then tone yung ibaba,
solo yung ibaba, rhythm yung itaas, solo yung ibaba. No? So pag nag-solo ka, ang function na nito, ito na, itong toggle switch na 3-way. Then ito yung gagana, pag nakababa to, ito yung gagana, then volume sa tone. Pero pag inangat mo to, oh, yan, di ba? Pag gitna, yan, meron siya. Pag pinakababa, oh, yan. So, gumagana siya sa lahat. Pagka nakababa na to. Ngayon, pag inangat mo to, wala, di ba? Wala siyang ganong klaseng tunog. Wala siyang tunog na nilalabas. Pero, pag inon na natin tong volume na to, yan, i-on na natin. Di ba? Rinig nyo na yung pagkakaiba ng tunog nilang dalawa. Ulitin natin. Oh? Tapos ito. Oh, di ba? Tunog pa lang, maririnig nyo na kung ano yung pagkakaiba ng tunog nila. Ang ganda ng pick up na tinusunik. Sobra. So mga idol, ito ganito. Then, ito, papakita ko ito, kumbaga, naka-on siya. Itong pick up na to. Ngayon, ito yung volume niya. Yan. So, volume niya yan. Ito yung tone. So, mga idol, ito, pag nakaangat to, dito gumagana itong switch na to, itong 3-way. Yan. Ito yung tone niya. So, ngayon, switch natin sa baba. Yan. Ito yung papaganahin naman natin. So, magsusolo ka na. Yan. So, para mas maintindihan nyo mga idol, kukuha ako ng piso. Kakatukin natin yung pickups. Teka lang, wala pala ang piso. Hindi gumagana. Wala ako na something metal. Wait lang. Alright. Ito na, nakakuha na ako. So mga idol, una sa lahat, no? Ang gagawin natin is, teka lang, namatay yung screen, okay? So una, tetestingin natin muna ito. Kakatukoy natin. Yan. So hindi siya gumagana kasi naka-switch ito ang gumagana. Then kahit mag-switch ka dito, hindi yan gagana. Then pag binaba mo ngayon, ito na yung gagana. Yan. Alright. So, ito naman, gitna. Wala pa rin, di ba? Itong pinakaitaas. Yan, meron na. Tapos ito, wala. No? So, itong function niya, pag nakababa to, then nakaangat to, yung neck ang gumagana. Yung bridge, hindi. Yan. Di ba? Wala. Pero, the same, yung volume pa rin ito. Oh. Yun ang magko-control yung volume nito. Ngayon, pagka nandito na tayo sa taas, ang controls ng pickup nito, ito na siya lahat. Yun ang pinakamadaling intindihin sa kanya. Oh, diba? Wala. So, pinakamadali, pag mag-rhythm ka, ito lang yung part na to. Ito lang yung part na to ang gumagana sa kanya. Alright, so, customer kasi. Teka lang, hindi tayo mag-review ng mga ayos. Nalimutan ko kung nasan na ako. Yan sa pickups, no? Sa pickups niya. So, yun lang naman mga idol. Yung pickup niya. So, napaka-useful. Napakadali. Kung gusto mo ng gantong klaseng gitara, nandito lang yan sa RJ Guitar, mga idol. Nagkakalaga lang to ng 15,999. Right, meron ka ng gantong gitara.